nga lang abogado si Attorney Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na-take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand. Hello? Naririnig po ba ako, Princess Maui? Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong hopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Ayan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang, Nag-aalala po kami ma'am, kasi sila naman ako na eh. Sila talaga yung bastos eh. You reap Opo, what you okay. sow. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday Group, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito? Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. Yes. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Blanc nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng magkamuhi, ng hopelessness, kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ng taong bayan and na-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Di ba dapat
yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang mahirap ang mga tao para madali mapasunod? May mga lugar kami sa Mindanao na ganyan ang mga politiko. Gusto nila mahirap lahat. Kay bahugan lang nila og kwarta. Governor na sila, mayor na sila, congressman na sila. Hanapin niyo, ma'am, yung mga lugar na sobrang hirap sa Mindanao. Tingnan nyo anong gawain ng politiko. Pinapakain lang ng pera ang tao. Binabastos yung kanilang pagkatao. Dahil wala silang pakialam. Yan din yung mga tao na gusto sumama sa inyo, na nakikiisa sa inyo, pero hindi nila maiwanan yung hanap buhay dahil sa pamilya. Madami yan, ma'am.